Good morning, tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 5 November 2024. Nandito tayo sa aklat ng Lucas chapter 12. Babala laban sa pagkukunwari. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 12 verse 1. Samantala dumaragsa ang libo-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Kumbaga sa guys, dikitan na yan. Left and right, tapos front and back na yung dikitan nila kaya nagkakatapakan na. Okay, ulitin ko. Lucas chapter 12 verse 1. Samantala dumaragsa ang libo-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa pampaalasang ginagamit ng mga pariseo, sila ay mga mapagkunwari. Verse 2, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Verse 3, ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Ang dapat katakutan. Lucas chapter 12 verse 4, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Verse 5, sasabihin ko sa inyo, kung sino ang dapat ninyong katakutan, katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Ang lagi kong tanong guys, may nakarating na ba sa impyerno? Ano ba ang itsura ng impyerno? Laging sinasabi dagat-dagat ang apoy yung impyerno, pero may nakarating na ba doon? Sa generation ba natin ba, may nakarating na ba doon sa impyerno? Okay, dito tayo sa verse 6. Lucas chapter 12 verse 6. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayon man kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Verse 7, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Pagkilala kay Kristo. Lucas chapter 12 verse 8. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Verse 9, ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Verse 10, ang sinumang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Verse 11, kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan o panglitisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Verse 12, sapagkat sa oras na iyon ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 13, maling pag-iipon ng kayamanan. Lucas chapter 12 verse 13. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Verse 14, sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? Ginawang judge si Jesus ng nitong nagsabi sa kay Jesus.
Okay, verse 14 guys. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Verse 15, at sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Verse 16, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Verse 17, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 18, alam ko na ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain o minom at magpasarap sa buhay. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mong para sa iyong sarili? Ito ang mahirap guys mag-ipon tapos mamamatay ka rin lang naman. Diba? Okay, Lucas chapter 12 verse 20 ulitin ko. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? O diba? Kanino nga naman mapupunta? Okay, Lucas chapter 12 verse 21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Pananalig sa Diyos. Lucas chapter 12 verse 22, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibigay sa inyong katawan. Verse 23, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Verse 24, tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Tama yan. Alam nyo guys, minsan tayong mga tao, lagi na lang tayong nag-iisip kung ano makakain, kung anong samantalang yung mga ibon, walang pinoproblema, diba? Okay, hindi higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Kaya yun ang isipin natin guys, mas mahalaga tayo kay Father God. So wag na natin problemahin yung ating kung anong mang kakainin kinabukasan. Mahalaga yung ngayon kung paano ka mabuhay, diba? Verse 25, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba? Verse 26, kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa ibang mga bagay? Verse 27, tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Verse 28, kung dinaramtan ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Verse 29, kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at inumin. Huwag na kayong mangamba. Ayan guys, huwag na kayong mangamba. Si Father God nang bahala sa atin. Okay, Lucas chapter 12 verse 30, ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga tao. Ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Verse 31, subalit pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pero tulad ng lagi kong sinasabi guys, sa generation natin ngayon, kailangan din natin magtrabaho. Huwag puro hingi-hingi lang kay Father God pero hindi naman kayo kumikilos. Kailangan humingi kayo pero magtrabaho din kayo, kumilos din kayo para mayroon kayong income, mayroon kayong pambili ng pangangailangan ninyo. So, gaano man kaliit yan, budgetin ng matino,
huwag gumastos ng labis-labis sa sinisweldo para hindi magkasala na masyado bang greedy ba? Huwag masyadong ganun. So, kung ano lang yung sweldo nyo, pagkasyahin nyo, so mamumuhay kayo ng masaya. Okay, nandito tayo sa Lucas chapter 12 verse 32, ang kayamanang hindi mawawala. Lucas chapter 12 verse 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Verse 33, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Verse 34, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Sometimes guys, medyo ako dito, komplikado sa akin tong ganitong salita. Kasi paano naman yung gastusin mo? Paano naman yung pansarili mong gastusin kung ipagbibili mo yung ari-arian mo tapos ipamigay mo sa sa mahihirap? Sino naman ang tutulong sa iyo na magbigay din ng kanyang ari-arian para ibigay sa iyo, 'di ba? So komplikado sa akin tong ganitong kautosan. Para tuloy naalala ko yung sabi ni Arlene Stone na inutosan yung mga member ng KOGC para ipagbili yung tapos kasi kumbaga sa guys, na si Jesus, yung pala hindi naman nangyari. So paano naman yung naipagbili na, di ba? Tapos binigay sa na nila sa kay sa kaharian ni Kibuloy. So itong kautusan na to parang komplikado sa akin to. Pasensya ka na, Father God, kung medyo ako dyan. Okay, dito na tayo sa Lucas chapter 12 verse 35. Mga aliping laging handa. Lucas chapter 12 verse 35. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Verse 36, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Verse 37, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Verse 38, mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Verse 39, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Verse 40, kaya kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ang tapat at titapat na alipin. Lucas chapter 12 verse 41. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Verse 42, sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Verse 43, mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Verse 44, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Verse 45, ngunit kung sasabihin ng aliping, iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, at dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niyang aliping, lalaki at babae, at siya kakain, iinom at maglalasing. Verse 46, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwael. Verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya ay ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay pinaparusahan ng mabigat. Verse 48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban sa kanyang Panginoon
Verse 48 guys. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Pagkabahabahagi ng sambahayan. Lucas chapter 12 verse 49, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay nagliliyab na ito. Verse 50, may isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito naganap. Verse 51, akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkabahabahagi. Verse 52, mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Verse 53, ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama, ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina, ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Pagkilala sa mga palatandaan. Lucas chapter 12 verse 54, pasensya na guys, nagmamadali na, sobra-sobra na oras ko. Pagkilala sa mga palatandaan. Lucas chapter 12 verse 54, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapalang ulap sa kanyang verse 54 guys, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at ganoon nga ang nangyayari. Verse 55, at kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganoon nga. Verse 56, pangamapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Makipagkasundo sa kaaway. Lucas chapter 12 verse 57, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Verse 58, kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon, baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ipag-utos ng hukom na ikaw ay ibilanggo. Lucas chapter 12 verse 59, sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.